Ano po itong ating pagtitipon ngayon? Well, in fact, this is an initiative of Task Force Kasanag and the ACMA, no? Na magkaroon kami ng coordinating center dito sa loob ng compound ng Malacanang para bilis namin yung aming mga sinasabi nating communications at kung anong pili namin may tulong sa taong bayan. Kaya nag-initiative yung ating mga supporters na may coordinating center dito sa loob, no? But pinapaalam naman namin, no, sa nakakataas at although wala pa namang proper approval, pero mayroon na kaming initiative na pinorward doon for informations, no, na ang aming organization ay tumutulong sa bayan for good governance. Sir, maganda tong office ng Kasanag dito sa loob ng Malacanang. Ilan na po ang opisina sa buong Pilipinas ang Kasanag? Kung opisina ang pag-usapan, napakarami na naming office, no? Sa part ng province, especially sa Mindanao, part ng Region 3, Region 4, no? Sa Visayas. So, napakarami ng opisina ang Task Force Kasanag. Pero itong initiative na ginawa natin para mapabilis. Siyempre, magastos din kung galing ka ng probinsya, punta ka ng Manila, magastos yung mag-process ng mga documents, di ba? So this is an initiative na kung dito sa loob, mapabilis ang ating request. Pangalawa, mapalapit yung organization sa pamahalaan, sa gobyerno, especially, no? Dahil ang organization naman is pro-government, no? We are supporting the government. Any president, no? Especially kay BBM, supportive naman yung aming organization, no? Sa good governance. So itong ginawa naming coordinating center ay para makatulong at mapabilis yung mga communication at kung anong pwede natin gawin para mapabilis yung ating mga programa, no, na maparating sa proper agency like this. Ano pong particular government agencies ang gusto nyo particular na mapalapit at maging close coordinations with the Task Force Kasanag? Kung ako ang tanungin, so wala nang pinakamalapit na puntahan ay ang Office of the President in terms of good governance kasi siya chief executive body ng ating bansa, no? So yun ang magandang malapit na lapitan, no? Kasi kung communications malapit lang, pwede mong ibato, pwede mong mapabilis at malapit yung communication. Importante kasi sa lahat yung communications eh. Parehas ngayon medyo magkaroon tayo ng problema kung mahina ang communications. Oo. Ano po bang main advocacy ng task force? In 14 years, kami ay supporting the good governance. That's why we are against the poor means of society and we are promoting peace and progress in our country, no? Yun ang paulit-ulit naming ginagawa since 2009 up to the present. Well, in fact, dalawang image namin dito eh. Kuminsan kalaban, kuminsan kakampi. Kakampi kung gumawa ng matino, kalaban kung gumawa naman ng kalokohan. So, ano pong mga accomplishments po nagawa ng Task Force? Kung accomplishment, no, siguro from the very start, marami na rin napakulong na mga tiwaling na sa pamalaan at marami pang kinakasuhan at tuloy-tuloy kaming mag-file ng complaint against sa mga hindi matitino sa gobyerno, no? Basta tiwali, may paglalagyan. So kilala na kayo sa DOJ, kasasampan ng kaso. Oo nga, in fact kilala na tayo ni SOG, no? Si SOG ay nakausap na natin personal at alam na ng Department of Justice ang ating dikayan at even the Supreme Court itself, no? Nagsulat sa akin si Court Administrator Villanueva, no? Nasa kamay ko ngayon, binigyan kami ng suporta ng Supreme Court, no? Na ituloy ang aming pag-advocacy at kung may mga pasaway na sa court, even judge, even kung sino dyan na pasaway, even lawyer, the Task Force Kasanag is supported by the Supreme Court through Sens Maidas Marquez and OCA Administrator Villanueva. Opo. As founder sir ng Task Force Kasanag, ano naman ang guarantee na maibibigay mo kung sakasakali kung na may ilang bahagi o member na umabuso wearing the uniform and the advocacy of Kasanag?
Naku, walang lugar dito. Kahit opisyal, kahit membro na nagpasaway, walang lugar dito sa Task Force Kasanag, no? Isang minuto lang yan, tanggalan agad yan ng tanggalan ng ID, tanggalan ng uniform, pagpasaway. Wala kaming sinasanto kasi makakasira yan sa aming organisasyon. Alam naman ng mga Task Force Kasanag na pagpasok dito ay volunteer. At alam naman nila ang advocacy natin is against the 4 minutes at we are promoting peace. So, alam na ng lahat ng pumasok dito. So, hindi na natin pwedeng pagsabihan kasi pagpasok nila dito, alam nila kanilang tungkulin, alam nila kanilang obligation, at alam din nila kung ano yung pinasok nila na organization. So, pag nagkamali sila, wala na, terminate agad. Sir, update po dun sa DPWH officials na may kaso sa ngayon. Anong kung sila... Ay, napakaganda lang tanong mo, sir. Well, in fact, nagsulat tayo sa Commission on Audit, no? And the Commission on Audit ay nag-reply sa akin na supporting sila sa ginagawa nating pag-file ng complaint at post-audit ngayon ang mga programa ng DPWH from Region 4E, Region 5, Region 3, Cordillera Autonomous Region. Nagkipag-coordinate ako sa Commission on Audit, hindi Commission or Audit, Commission on Kailan po Audit. kaya natin malalaman ang resulta? Ang resulta ngayon, sir, under evaluation, no, pinapasagot ng kabila at tuloy-tuloy namin minomonitor ang kaso sa Office of the Ombudsman, no? So tuloy yan, hindi lang yan, sir, no? Mayroon pa kaming sinulat ngayon sa DPWH na regarding doon sa Pangil Bridge, no, na ang 4.9 na project nagiging 7.5 billion, no. Alam mo yung DPWH, Department of Public Works in Highways, no, kasi yan palagi ang aming kinukomplaint. Wala akong personal na laban dyan, wala akong personal na kaaway dyan. Ang sa akin lang is to correct and we apply the good governance. So, marami tayong isinampang kaso sa kanila, no? Marami, from secretary down to the regional directors, no, last week. At hindi lang yan, may mga coming soon pa tayong i-complain. Kung patuloy nilang ginagawa ang kanilang kalukuhan dyan, ang Task Force Kasanag ay patuloy din lumalaban sa katiwalaan. Ibig mo sabihin, sir, na wala na sila po? Hindi na sila nandyan na sila sa labas ng NPO. Pero ako, nakatanggap ako ng sulat sa Ombudsman, no, na pinaakyat ang administrative complaint at mayroon ng desisyon. Ang Ombudsman sumulat sa akin na ang desisyon ay coming na sa akin. Pero ang alam ko, last week, wala na si Batan, wala na yung mga kasama niya. Siguro, yun ang sinabi ng Ombudsman na inaksyonan na. So wala na, bago na lahat na nakaupo dyan. Ibig sabihin, ang Task Force Kasanag ay, that is victory of Task Force Kasanag na may natanggal na talaga. Pero operation pa rin, sir, ang printing press natin. Ang printing press din naman wala, government agency yan. Under yan sa Office of the Press Secretary, no? Pero yung aking result sa Ombudsman, nandyan na. Nandyan na inaksyonan nila ang administrative complaint na isuspend itong sinabatan, no? So nagtanong ako last week, wala na sila doon sa kanilang opisina. So siguro, yun talaga ang result. Sir, panawagan nyo na lang po sa ating Pangulo kung ngayon nandito na sa Malacanang o Kasanag. Number one, ang ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo na sana ay matutukan at mapabago natin yung ating sistema sa gobyerno. Ako'y naniniwala na ang gobyerno ay maayos, maganda ang gobyerno maliban sa tao dyan sa gobyerno. Sabi nga nila, resolbahin ang problema ng bansa. Ang problema, ang gobyerno, paano natin ma-resolve? Kung ang problema mismo ang gobyerno. So, we ask the President, maybe to focus to reform the system. Kasi ang problema talaga dito, sistema. No? Ako, I was observed na kung magnakaw ka lang ng 2 dilata dyan, kulong agad. Diba? Pero yung iba dyan, nagnakaw na ng bilyon, may bodyguard pa. At ang napakalungkot pa, hindi lang bodyguard, pinoproteksyonan pa ng gobyerno. Kaya pangit naman. So hopefully by our continuing efforts for good governance, ay hindi tayo matatalo. Sir, aside dun sa mga naunang kinasuhan natin, meron na bang kasunod? Ito pwede pa natin kasuhan? Sa Meron, marami pa.
maka-line up lahat yan, sir. Hindi ako titigil, no? Habang ang task force Kasanag ay nandito, hindi kami titigil na ituloy ang laban, no? Wala. 14 years na tayo, eh. Hindi naman tayo pinanganak isang taon lang. 14 years na yung task force Kasanag at tuloy-tuloy naming ipaglaban ang mga katiwalayaan dyan ay walang lugar sa gobyerno. Kasi sabi ng Pangulo ay kailangan ang nasa gobyerno ay competent. Paano naging competent kung Sir, meron na ba kayo mga na-penalize na mga na-in-expose ninyo na ngayon ay nasa kulungan na may mga napakarami? Napakarami na, sir. Siguro mga since 2009 yung nasuspended, marami na, no? Siguro mga higit na mga 60 persons sa gobyerno. Yung mga abuno scam, no? May mga kapitan na nakulong, iwan ko nakalabas na. Marami na talaga. Marami na.